Hindi kaila sa lahat ang hirap na pinagdaanan ni Kuya Will, bago pa man siya maging isang sikat na variety game TV show host. Ilang ulit muna siyang naging sidekick, at marami pang pagsubok bago naabot ang rurok ng tagumpay. Naging kilala si Willie ng mga tao sa kanyang mga katagang, "Bigyan ng jacket yan." Bigyan ka ng jacket! Yan, ang ating tatalakayin dito mga ka-info. Alamin natin ang kwento ng tagumpay ni Kuya Will. Pero bago natin simulan, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel, at pindutin mo na din ang notification bell kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng content. Si Wilfredo Buendia Revillame, o mas kilalaan nating Willie Revillame, ay pinanganak noong January 27, 1961, sa probinsya ng Nueva Ecija. Mula sa mahirap na pamilya si Revillame. Ayon sa isang panayam, naranasan niya raw noong bata na maging barker ng jeep sa lungsod ng Caloocan, at mamulot ng mga baryang nahuhulog ng mga pasahero para may panggastos sa araw-araw. Nakapagtapos ng high school si Kuya Will, at nakapag-aral ng dentistry sa Centro Escolar University, ngunit sa kasamaang palad, ay hindi niya natapos dahil sa kakapusan sa pera. Pero hindi dito natatapos ang pagpupursige niya. Sa kagustuhang kumita, naging drummer siya ng isang banda. Sa isang pagtatanghal niya, ay nadiskubre siya ni Randy Santiago. Inalok niya si Willie Revillame bilang maging sidekick niya, at ito na ang naging simulan ng kanyang career sa showbiz. Nagsimula si Revillame bilang host ng noontime variety program ng GMA Network, na launch date noong huling bahagi ng 1980s kasama si Randy Santiago. Pagkatapos ng 3 buwan ay pinapirma siya sa Regal Films, para mag-star sa isang movie starring Joey Marquez, sa Bobocop. Simula noon, naging sidekick si Kuya Will ng ibang mga sikat noong panahon na iyon, katulad nina Philip Salvador, Rudy Fernandez, Edu Manzano, Cesar Montano, Aga Mulak, Vic Soto, at Joey De Leon. Noong 1998, nagsimula siyang mag-co-host ng ABS-CBN noontime show na Sanglinggo na po sila. Matapos makonsela ang show para bigyang daan ang kanyang big break sa Magandang Tanghali Bayan. Nakasama niya bilang host sila Randy Santiago, John Strada, Christine Jacob, Roderick Politi, at Ami Perez. Huwag ka naman magmura. Bakit? Hindi, pero bakit kayo nag-break? Totoo. Hindi, nanonood ngayon yan. Bakit kayo nag-break? Sabihin mo lang. Noong mga panahong iyon, ay nagsimula na rin siyang lumabas sa isang sitcom na Richard Love Lucy, na pinagbidahan nila Richard Gomez at Lucy Torres. Noong 1999, nagkaroon ng controversy ang MTV dahil sa pag-censure ng MTRCB sa mga biroan at green jokes ng mga host. Naging resulta nito ay ang pagkakasuspend ng 3 linggo ng mga main host na sila Randy Santiago, Willie Revillame, at John Strada. At sa kanilang pagbabalik, ay nagkaroon ng mas magarbong pa-preview ang show. Ang iba pang mga palabas na na-host niya sa loob ng network ay ang Willingly Yours, kung saan natanggap niya ang parangal bilang Best Public Service Host mula sa PMPC Star Awards noong 2003, kasabay ng suspension ni Willie sa Masayang Tanghali Bayan, ay natanggal din ang show na Willingly Yours. Ang Masayang Tanghali Bayan ay muling pinagsamahan nila Willie Revillame, Randy Santiago, at John Estrada bilang host, samantalang nadagdag din sa programa sila Dines Padilla, Ay de las Alas, Bayani Agbayani, at iba pa. At ang programang sobrang nagpasikat kay Kuya Will, ang Wawawi na nag-umpisa noong 2005, nakuha ng Wawawi ang timpla ng pagbibigay saya, at pa-premyo, dahilan para tangkilikin ito ng mga manunood. Ang pagpapalabas ng programang Wawawi sa kanyang unang anniversary ay sa PhilSport Arena, kilala rin bilang Ultra noong February 4, 2006, isang trahedya ang naganap sa libo-libong tao, na naghihintay na makapasok sa loob ng arena. Nang mamimigay na raw ng tiket ang staff ng show, ay nagkagulo ang mga tao, at nagunahang makakuha ng tiket. Ang trahedya ay tinawag na Stampede dahil dito 71 katao ang namatay, habang daan-daan ang nasugatan. Ito na raw ang pinaka-madugong trahedya na nangyari sa telebisyon sa Pilipinas. Noong August 25, 2007, ibinasura ng Department of Justice ang mga kasong kriminal laban kay Revillame kaugnay ng Stampede.
Gayunpaman, pinagtibay ni Justice Secretary Raul M. Gonzales, ang paratang laban sa 14 na iba pa, kabilang ang mga opisyal ng ABS-CBN. Noong August 20, 2007, umugong ang balitang dayaan sa programang Wawawi, matapos 2 numero ang lumabas sa segment na Milyonaryo. Ayon sa ABS-CBN, nagkaroon lamang ng mali mula sa disenyo ng mga gulong, tinawag ang skandal na Hello Puppy Scandal. Ginaya ito sa sikat noong Hello Garcia Scandal, ng halalang 2004. Lumaki ang iskandalo matapos na si Joey De Leon, isa sa mga host ng Eat Bulaga, isang karibal na variety show na broadcast ng GMA Network, ay nagsimulang magkomento tungkol sa insidente, na sa kanilang show ay walang dayaan. Noong October 13, 2008, inutusan ng DTI ang ABS-CBN, na magbayad ng administratibong multa na 290,000 pesos, at nagdesisyon na ang segment na Milyonaryo ay lumabag sa Consumers Act of the Philippines. Noong August 3, 2009, habang live ang programang Wawawi, kung saan ipinapakita din ang live coverage ng paglipat ng mga labi ni dating Pangulong Corazon Aquino mula sa Lasal Green Hills patungo sa Manila Cathedral bilang bahagi ng kanyang libing, sinabi ni Revillame na hindi niya kayang pasayahin ang mga tao, habang ang buong bansa ay nagluluksa, dahil dito, ay iniutos niya na alisin na ang live coverage ng naturang libing. Tinuligsa ng Alliance of Filipino Journalists, ang kanyang mga pahayag bilang tanda ng kawalang galang kay Aquino. Sinabi ni Revillame na wala siyang intensyon na siraan ang dating Pangulo, at ang pamilya nito. Sinabi ng senior executive ng ABS-CBN na si Cory Vidanes, na sinuportahan ng network ang aksyon ni Revillame, na nagsasaad na ang kanyang pagsabog, ay hindi sumasang-ayon sa Broadcast Code of the Philippines. Sinabi ng opisyal ng Network Entertainment na si Johnny Manahan, na tama si Revillame sa pagsasabing hindi dapat inilagay ang footage, ngunit mali ang paraan ng pagkakasabi niya. Matapos ang mga kontrobersya ng Wawawi, ay tuluyan na itong nakansela, lumipat si Willie sa TV5 Network, kung saan nag-umpisa ang programang Willing Willie noong October 23, 2010. Sa ika-isang buwan ng show, ay kinasuhan ito ng ABS-CBN, ng copyright infringement dahil sa kamukha daw ito ng show ng dating Wawawi, kaya naman pinalitan ito ng bagong programa, ang Will Time Big Time, na nagkaroon ng mga bagong segment, nagtapos ang programang Will Time Big Time noong January 2013. Sa parehong buwan, ay nagsimulan naman ang bagong show ng TV5 na Wawo Willie, na mapapanood sa ganap na alas 12 ng tanghali. Ang show ay umabot lamang ng 9 na buwan sa ere. Noong March 20, 2015, pumirma ng kontrata si Revillame sa GMA Network, ang kanyang orihinal na home network, at ang kanyang pinakahihintay na pagbabalik sa telebisyon, na kanyang pinakabagong weekly variety program na Wawawin, ay ipinapalabas sa GMA Network tuwing linggo ng hapon, mula May 10, 2015, dahil na rin sa sobrang kasikatan ng show ginawa itong weekday variety program, noong February 1, 2016, at noong ika-5 ng Pebrero taong 2022, inanunsyo ng GMA Network na magtatapos ang kontrata ni Revillame sa network sa February 15, 2022. Susunod lang tayo sa dapat gawin. Face mask, face shield, social distancing, ano pa mga kailangan natin gawin? Huwag na kayong lumabas ng bahay pag wala rin kayong gagawin. Okay, para safe. Noong ika-15 ng Hulyo taong 2022, inanunsyo na babalik ang palabas sa telebisyon sa All TV, noong ika-13 ng Setyembre, pagkatapos pumirma ni Revillame ng kontrata sa Advanced Media Broadcasting System, at dahil na din sa mababang rating ng show ay nagtapos ito sa All TV noong April 5, 2023, nang magkaroon sila ng kasunduan sa network na wakasan ang kanyang kontrata. Noong April 26, 2024, pumirma si Revillame sa TV5 Network Incorporated, at MediaQuest Holdings upang bumalik sa TV5. Noong June 14, 2024, inihayag ni Revillame na ang isang bagong palabas na pinangalanang Will to Win ay ipapalabas sa TV5, 11 taon pagkatapos niyang mag-host ng mga variety show na Willing Willie, Will Time Big Time, at Wawa Willie. Ang mga social media channel para sa Wawawin ay muling ginamit para sa paparating na palabas na Will to Win.
Sa isang teaser na inilabas ng TV5, ang petsa ng premiere ay ipinahayag na sa July 14, 2024 ngunit mula noon ay mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes simula July 15, 2024. Ang Will Tower ay pagmamayari din ni Willie, at business partner na si Manny Villar, isang condominium building sa harap ng ABS-CBN Broadcasting Center sa Quezon City. Ginanap ang grand opening nito noong September 15, 2013. Si Revillame ay dati ring may-ari ng mga restaurant na W Bar, at Will Steak Town sa Will Events Place na matatagpuan malapit sa Will Tower Mall, at ABS-CBN sa kahabaan ng Sergeant Esguerra Avenue sa South Triangle, Diliman, Quezon City. Ang Will Tower Mall ay binuo ng real estate firm na Vista Land. Nagkaroon din ng iba't ibang parangal si Willie tulad ng Best Male TV Host, 2005 and 2007. Consumers Award Outstanding Variety Show, 2008. Consumers Award Outstanding Male TV Host, 2008. Novelty Singer of the Year, 2010. 2011 PMPC Star Awards for TV Best Variety Show, as Willing Willie. Celebrity Inductee, Eastwood City Walk of Fame Philippines 2014. 2015 PMPC Star Awards for TV Best Game Show, Wawawin of GMA7. 2015 PMPC Star Awards for TV Best Male Game Show Host. 2016 Indie Short Film Festival Best Public Service TV Personality. 2016 PMPC Star Awards for TV Best Game Show, Wawawin of GMA7. 2016 Aluman Awards for Television, Global City Innovative College, Most Innovative Game Show, Wawawin of GMA7. 2017 NWSSU Students' Choice Awards for Radio and Television, Northwest Samar State University, Best Game Show, Wawawin of GMA7. Unang ikinasal si Revillame sa aktres na si Princess Panzolan noong Marso 2005. Pinakasalan niya si Liz Almoro sa isang sibil na seremonya sa Lipa, Batangas, na pinangunahan ng nooy Mayor Vilma Santos. Sinundan ito ng isang church wedding noong June 2005. Naanal ang kasal nila noong 2008. May 4 na anak si Revillame, kabilang na si Meryl Soriano. Siya lang naman ang isa sa pinakamayaman na personalidad sa bansa. Kamakailan nga ay nabalita na isa siya sa 5 sikat na galing sa hirap na yumaman sa showbiz. Isa ang kwento ni Willie Revillame na magpapatunay na walang imposible sa taong nagsusumikap. Maraming salamat sa muling panunood hanggang sa dulo ng ating video, at ano ang masasabi ninyo sa kwento ng tagumpay ni Willie Revillame? Paki-comment naman sa comment section sa baba, mga ka-info.